Gusto niyo bang makita ang ganda ng Pilipinas? Samahan niyo akong maglakbay gamit ang aking bisikleta. At bigyan buhay ang magandang lugar na akin na pag-aralan nung ako elementarya. Ang nooy laman lamang ng pahina ng aking mga libro, ngayon ay bibigyan ko ng kulay. Tara, ikutin natin ang hilaw na ganda ng Pilipinas. Ako si Kiko Kalikasan at ito ang Philippine Loop Season 2. Ginising ako ng malakas ang alon dito sa bayan ng San Felipe. Probinsya pa rin ng Zambales kung saan ako nagpalipas na magdamag. Yan, good morning guys. Nandito ako ngayon sa may San Felipe. San Felipe, Zambales. And ito nung dagat niya. Lululiwa ang pangalan ng resort na tinuluyan ko. Wala akong binayaran kahit piso. Kasi wala namang bayad ang entrance at hindi rin ako kumuha ng cottage. Sa harapan lang ako ng dagat at tulog at naglatag na lang ako ng karton. Kaya ako na-survive ang pangatlong gabi ko. Kaya ako magpipilip-pilip kayo, you need to be a resourceful. Kung gusto nyo talaga makalis ng budget, at kung hindi rin naman gaano kalaki ang budget nyo, you have to do that. Hindi puti ang buhangin dito. Malaki nga ang resemblance sa mga ginagamit ng mga construction worker na nakabistay na buhangin. Ang maganda lang kasi rito, malinis ang dagat at malakas ang alon. At isa pa, maraming water amenities. Pwede kayo rito magkayak, mag-surfing at kung anik-anik. Pwede rin kayo dito maglaro ng beach volleyball o mag-rent ng ATV. Hindi na nga ako naligo kasi ayoko ng tubig alat. Yun, lumabas na lang ako ng San Felipe hanggang sa mapasok ko na ang bayan ng Kabagan. At ang mapasok ko na nga Kabagan, huminto muna ako sa may waiting shed na nadaanan ko kasi napakainit ng araw na yan. At dahil nga sa matinding init ng panahon, nagdesisyon na ako magtakip na ng muka. Hanggang sa madaanan ko ang isang alien na matiyang nagtitinda sa ilalim ng init ng araw. Talakitok ang pangalan ng itinitinda niyang isda. Pero sa mga taga Batangas, ang tawag nila dyan ay milipato. Nung hindi pa sumasabog ang Bulkang Taal, madalas mahuli yan sa lawa ng Taal. At iyan din ang imahe ngayon sa 20 pesos bill natin na pera. At sa pagpapatuloy ng aking pagpadyak, napasok ko naman ang bayan ng Botolan. Nadaanan ko naman dito ang malidesiertong lugar. Ang mga buhangin na ibinuga nung sumabog ang Mount Pinatubo taong 1991. At makalabas na ako sa bayan ng Botolan, pumasok naman ako sa bayan ng Iba. Ang Iba, ang capital ng probinsya ng Zambales. At kung sa tingin ninyo, nagsagimaras lang ng masarap ang mangga, well, hindi magpapahurad dyan ang Zambales. Matamis ang mangga rito at pinag-export pa nga. Kaya kung naghahanap kayo ng matamis na mangga na galing sa Zambales, kontakin nyo lang ang Altares Mango Store. Pwede kayo magpa-deliver dyan. At paglabas ko ng bayan ng Iba, pumasok naman ako sa bayan ng Palawig. Kung saan pwede nyo akyatin ang pinakmataas sa bundok ng Zambales, ang Mount Apulaw. Madadaan nyo naman sa bayang ito ang malawak na solar panel. At pagkatapos kong padyakan ang bayan ng Palawig, pumasok naman ako sa bayan ng Masinloc. Hindi ko na nga nagawang dumaan sa may Cotto Mine kasi hapunan dumaan ako dyan. Pasado ng alas 4. At nang matapos ko na ang bayan ng Masinloc, pumasok naman ako sa kabilang bayan, ang bayan ng Candelaria. At ituloy-tuloy ko na nga ang aking pagbadyak hanggang sa parating ko ang huling bayan, ang bayan ng Santa Cruz. Nakiusap ako kay Manong Guard kung pwede magpalipas ng umaga sa terminal ng Victory Liner, buti pumayag. At habang nakatambay ako sa may terminal, may biglang nagbigay sa akin ng ilaw at helmet. Inaabang niya raw talaga ako dyan kasi alam niya dadaan ako ng terminal. Hindi ko nga pala siya nagbigay sa akin itong helmet at ilaw. Hindi ko lang alam na kuha pangalan niya pero salamat talaga. At yan ang kwento sa likod ng pang-3 araw ko sa kalsada. Maraming salamat sa panonood and God bless.